Salamat. Salamat at ngayon, mapapanood ko na ang liwanag ni Tebo. Narito na naman ito. Babanggitin na naman ito ang buwan, ang araw, ang mga bituin. Pagkatapos isusunod pa man din ang hamog sa parang, ang ulan at alimuong, ang huli ng ibon at... Bakit ba ako ayaw mong sagutin? Oo, tanang maliwanag. Daigin mo ang araw na bagong sumisikap. Miguel, huwag mo akong kakausapin. Masakit na totoo ang ulo ko. At makarinig lamang ako ng salita ay parang hingangat ng aso ang ulo ko. At ang kumakausap sa akin ay ibig ko. Ay! Salamat! Salamat at akong ngayon. Ibig mo na? Oh, marikit na Venus. At bakit? Sinong may sabi sa'yo? Dahil sa wika mo, na ang kumakausap sa'yo'y ibig mo na. Ang ibig kong sabihin ay ang kumakausap sa akin ay ibig kong dikdikin. Nalalaman mo ba? Marteng matapang. Siya'y Marte. Ako'y Venus. Kulang na lamang ng encanto. Julia ating ibig na ako'y masigit, ganda mo at dikit. Anong dikit? Ikaw ay iibig, sa puso ay natanim, sa limutin, magpahanggang ibig. Anong dikit? Miguel, magsigil ka! Pakiyamot na, magkakot sa ating pa, tuloy-tulo aking tenga. Binayaran ko na sa maraming hirap ang lahat ng tawad, patasan lamang agad. Ulo ko'y masakit, bibig ko'y sisipit, huwag kang makabuisip, umuwi ng lumigpit. Ako'y lumaya, magsalitang pangman, ika'y minatahan hanggang hindi kita iwan. Tayo sa simbahan at tayo'y babasahan, lumutay sa paglumihang at tuloy kakandilan. At tayo'y mabubuhay sa magaling mananagay, magandang tahanan at bagong buhay. Ang dami mong salita, di ka na nahiya, sarap ang bibig, umiling mo ang higa, Tayo'y mabubuhay sa magaling mananagay. Miguel, bakit si Julia ay umiiyak at nagmamaktol? Inano mo ba? Wala po. Kinakausap ko po lamang ay pumadyak-padyak na ako'y nilisan. Julia? Julia? Ano po yung inang?
Kahit naman kinakausap ka lamang pala nitong si Miguel, ay nagalit ka na. Ina, sinabi ko naman po sa kanya, huwag niya akong kakausapin. At talaga namang masakit ang ulo ko. Lalo pa po ako inusap na inusap. Ako daw po'y Pebo, Tala, Venus, at ang dami ko pong sinasabi. Ganoon pala naman, Julia lamang ang ipatawag mo sa kanya. Huwag mo na siya pagwiwikaan pa ng pabo at tela, bangus. Nakapagsumbong pang tugak. Ang tatay mo ba'y hindi paparito? Papunta na po rito. Dumaan ko lamang sa bahay nila Fiscal Manuel. Huwag nang magbasag ulo. Ang yano ay mainam pa sa mata. Hindi po maaari. Si tatang po'y ayaw, kundi in grande. Pagsisindihan daw po ang lahat ng simbahan. At sisita pa daw po ng orkestra. Aba, mga pasiklag pa. Nayanap po si tatang. Balae, kumusta? Hindi ka ba nagkakasakit? Mabuti po, wala naman po nagkakasakit sa amin. Kayo po, kumusta naman po kayo? Mabuti. Paris ng dati, si Miguel naman parati sinisina. Baka po yan ang tinatawag na lagnat laki. Kalabit po ang paghaba ng patang iyan. Parang kailan lamang po ay nakikita kong tatakbo-takbong walang salawal. Para pong niluhugot ang paglaki. Buhat ba nung isang Sabado de Gloria na hindi ko maalala po nung taon? Nasa pagkadinig ko ng dukitan ng kampana, ay binitbit ko sa dalawang tenga, pinalundag ng pinalundag. Ay humaba na ang bata niya. Si Julia. Nariyan po. Julia? Julia? Ah? Tinatanong ka ng biyabiyanan mo. Iha, nalalaman mo ba na ibig kong ikaw ang ipili ng damit na yung isusuot? Opo. Kabigat ng dugo ko sa matandang ito. Mukha mong pasiklan. Balae, may pakikisuyo ako sa iyo na isang munting bagay. Magsabi ka lamang po. Alam mo naman ninyong inyong kahilingan ay utos na ginaganap. Iyayamang handa na ang lahat, ay huwag na natin hintayin ang ika-25 sa Sabadong darating. Idaos na natin ang mga bunso. Ano ang aking narinig? Ibig pang pabilis na araw ang aking kamatayan? Mga walang awa? Tatanungin ko po muna si Julia kung gayak na po ang kanyang kalooban. Julia, ipinakikiusap ng biyabiyanan mo na kung maaari daw ay na tayo maghintay pa ng ika-25. Yayamang gayak na ang lahat ay idaos na natin sa araw ng Sabado. Inang, sabihin mo po sa kanila na at tabayanan na ang araw na napagkasunduan. At bakit pa idaraan sa madalian? Tenyo, ba't hindi ka pa dumating? Siya nga po naman. Maghintay na lamang po tayo. Miguel, maghintay na. Ikaw ay uuwi at duman kay Fiscal Manuel. At sabihin mo hindi matutuloy sa Sabadong darating. Ako po eh, yayaw na. Adios, Julia. Adios! Balae, ako'y... Aba, masama. Ano ka po? Ako'y may sasabihin sa'yo. Huwag ka sanang magagalit, ha? Bakit naman po ako'y magagalit? Huwag kang katawa. Ano po bang tanging hiling? Ako po'y
asawa at hindi magagalit. Subalit, kung katatawa na naman po ang sasabihin ninyo, bakit naman po ako'y hindi matatawa? Bakit po ba ako'y ayaw ninyong patawanin? Ito po ba'y pupunan ninyo ng larawan? Hindi. Sapagkat ang larawan mo'y narito na sa puso ko. Kaigay mo po ang binata kong magsalita. Dali-dali po. At baka ako'y matawa na. Juana, tantoy mo ay pagsasaysay. Ika'y walang anak kundi si Julia lamang at malapit ka ng iwan. Sa makatuwid, ika'y mapag-iisa na at sa'yo walang titingin. Ako na may walang ibang anak kundi si Miguel lamang at malapit na rin akong lisanin. Ako'y mapag-iisa na at sa akin na may walang titingin. Sa bagay na ito, di ba ang nararapat at nauukol ay ang dalawang pinag-iwan ay siyang dapat na magsama at na magtinginan? Di ba tama? Mahilig ka pong magiging ng kagamutan. Subalit, totoo po yata tayo'y matatanda na. Hindi na po yata tamang tayo'y magtinginan pa. Subukin kita kung matanda na. Lahat na matanda? Malakas pa ang balik.
Kabubili. Ang kapitan natin hindi na sumaya. Lagi na lamang malumbay. Sa Sarento, parang may malalim na iniisip. Natapot, di mo ba nakikita? Ang paglaban na yun. Nagaganap at waring ibig sumayaw. Oo nga. Talaga yatang may pusong bayani. Talagang matapang. Kapitan Tenyong, wala na nalalabintahan ng kaway. Kundi na sa dakong kalawa, nasa supili huling burol. Sa makatuwid po aking general, kung magagapin natin ang destakamentong niya, ay malilisan na natin itong kaparangan. Oo, Kapitan Tenyong. Tawagin mo pong sarhento at pabasang nilalaman nito. Sarento! Ipunin ang mga kawal at basahin mo itong talata na utos ng ating general. Opo, Kapitan. Mga kawal! Makinig silang lahat at babasahin ko sa inyo mga bagong tagubilin ng ating pinuno. Una, sa loob ng madaling panahon ay ating lilisanin ang mga pook na ito. Ikalawa, lulusubin sa mga araw na ito ang mga nalalabing tirahan ng mga kalaban. Ikatlo, ang mga punggay ay sasalakayin at pagpapatay ng mga pari. Sa mga taong tuwa ng patawad, ang masabaglibay dapat ikulin. Ikapat, ang mga babae, bata at matanda, ay huwag lalabas ng alin. Ikalima, ang may mga sugat, kahit sa kalaban, ay aampunin. May 10 na kabayan nagbibiti makausap sa kapitan. Papantuin. Bigyan po sila ng magandang araw. Lucas, mabuti natutuhan po namin. Ay, Kapitan Tenyong, isip ko po hindi ko na kayo makikita. Matagal na po ako naglalakad. Ay, wala pong makapagturo sa akin. Katakot-takot po, Kapitan Tenyong. Ang hirap ni dinaanan ko bago ako nakasapit sa'yo. At bakit? Nagkalamot-lamot po ang katawan ko. Ano ba nangyari sa'yo? Nahulog ka ba sa kamay ng mga kaaway? Kaaway po't hindi kaaway ang bumubaw sa akin. Di ko yata maintindihan. Magpaliwanag ka. Ganun po ay, nang ako po'y makalabas na ng bayan, ay nakabunggo ako ng mga talima. Ako po'y sinagawa ng kabibe! Nang makita ko pong may mga sundalong Kastila, ay sinagot ko ng ubos tuwa. Naisipa niya! Naglabasan pong lahat ang mga nakakubling kasamahan. At ako'y pinagtulungang binugbog. Nakatakot-takot! Ang mga yun pala'y tuning at sundalo ng Kastila. Ngunit na nagsilipat na sa Kapatagalog. Hindi sana'y napakilala ka. Ngayon na nga po ang ating ginawa. At sa mabuting salitaan, ako'y inalpasan nila. Tuloy na po ako ng lakad ko. Kaging sabit sa punamay, nakasagupa ako ng mga nakasuot katipunan. Ako po'y hinayawa naman ng sirwa! Alinsunod sa kanilang pananamit at tanyo, ay sinagot ko ng ubos tuwa. Nakatipunan! Pinagampasan ko ng baril para pong walang awa ni binigay sa akin. Taman! Ang mga iyon pala'y hindi tunay na katipunan. Eh, sino sila? Mga bebe po, na nagsuot katipunan. Nang makapaliktik sa atin. Kaya po, ang gawa ko ngayon, kapag may nagsilo sa akin, bago ako tumugon, ay tinatanong ko ng, ikaw ba'y tunay na Kastila? O tunay na katipunan? At dinudulhan ko ng sabing, ako hindi makapaniniwala sa iyong pananamit. Mabuti nga kung ganoon. Ngunit, ako ba talagang sadya mo? Opo, may dala po ko sulat.
Ito po. Kaninong sulat to? Sa tala ko sa ibabaw, ay marahil itinala mo na kay Julia. Ano kaya nangyayari? Tenyong ko, umayon tayo sa kalooban ng langit. Ang ilang mo'y, nung araw na umalis ka, pinuwian ang buhay mo may kapal. Pag hinami, ay sa ako. Ako pala'y nilisan na. Mga Pariseo sa mapagbatal. Kayo, di ba nagsipatay sa aking mga magulang? Papansang pawaring kahalili ng Diyos. Diyos ay hindi nagpapahalili kanino pa man. Nagkanit ng limaw. Nagkahalili ng demonyo. Dito sa ibabaw ng lupa. Tenyong ko, pag bumalik ang pumarito at ako iligtas mo sa malaking kapanganilan, marahil ito'y siya kong ikamamatay. Ako'y pinagkayari na ni Ilang, kaibigan na anak ni Kapitan Tadeo. Pinagayak nila ang pagpapakasal sa akin sa ika-25 ng papasok na buwan. Kung ganito ka, panay maturuan mo ako ng mabuting paraan. Ang ito'y aking maiwasan. Hindi kayo makapagsabi na tayo ng totoo. Kaya, huwag mong pabayaan. Maria, Lucas, mabuti pang ako hindi mo na nasumpungan. Wala kang malay, dalawang mabagsik na lasa ang hatid mo sa akin. Maria, diya't ikay pagbibiyaya sa ibang kandungan. Hindi yan nangyayari. Hindi maaari kay labutin dito sa dibdib. Hindi kasabay ang pagkakitin ng abang buhay ko. Anong magagawa ko? Malayong totoo si Julia. Hindi abutin ng pulo ang pangahas ng puso at palalong naganasang magmamayari sa nilalang ibagkala nilaan sa akin. Sa akin lamang at hindi kanino pa man. Tusang walang ama, pinahirapan mo na at dinurog ang abang buhay ko. Di ka nagdala ng pagsinilululo ako. Ikaw at tayang malupit na walang hindi hinahalay. Kaya mang dinagit mo at sukat ang buhay ng kiniyamang. At bigla mo pang binahoy ang buhay ng kiniyainang. Ano di mo pasalakay ng mga buhay ko nang matapos niya rin hirap? Ang pag-inintay mo, ako'y di natatakot sa'yo. Nahiyo ko't handa sa lahat ng oras. Ano kaya naman ang liyong namin, William? At lungkot na gano'n sa kapitang ninyo. Ako
Kapitan Tenyong, tumanggap ko po yata ng masamang balita. Ay, General. Dalawa pong kapait-paitan. O kapang buhay. Ano, hindi ka pa wala. Kapitan Tenyong, huwag mawawala ng pananalig. Basahin niyo po, General ko. Ang sulat natin sa akin bukas. Basahin niyo nang iyong makita. Kung may puso pang makapagtitiis. Kaawa-awa. Ako'y dumadamay sa matindi mong dalamhati. Sa una mong sakit, ay walang maihatol sa iyo. Kundi ang sumang-ayon talaga ng Diyos. Ngunit si Kalaway, huwag mag-alaala. Ako ang nangangako hindi mangyari kanilang banta. Ang liko nilang mulakala ay hindi ko tutulutan maganap. Nalalaman mo na po, Kapitan Tenyong, na matapos lamang masupil ang destakamento na nalabi ng kaaway, ating ililipat ang kwartel general sa iyong bayan. Kaya nga po tuloy ang tatayong saksi sa iyong pagtanggap ng malalang sakramento ng matrimonyo. Di pa mo po nangyayari. Ay nagbibigay na po ko sa inyo ng di kakaunting pasasalamat. Hindi mo po utang. Kung sa po ng loob ko, nang may pakilala ko sa iyo ang aking pagdamay sa may mga pusong bayani, kung ipaparoon mo na't daraanan ng tingin, o kura-kurang pinatataguan natin makawal. Diyan ka na, Kapitan Tenyong. Adios sa akin, General. Lucas! Hindi ka mabalang lubos. Kung hindi, sasagutin ang liham natin mo. Kapitan, may kalaban. Malapit ang putukan. Marahil lang naligaw kong yan. Tuloy na lakad ko. Manalo po ni Colonel Lino. Mga kapatid, huwag susayangin ang puno. Huwag magpapaputo. Hindi may malalagad sa kalaban. Lucas! Hindi ko na masasagot ang liham. Yumaon ka na at makasangkuin kang mapahamak pa. Eh wala nang kapagbabalita kay Julia. Sabihin mo lang sa kanya na ako'y uuwi na. Mga kapatid, tayo na! Lucas, huwag masira ang loob mo. Malayo pang labanan. Sa kuwing kanan. Santa Ana, San Martin, mga apoy ka ng tatakbo kong matuloy na hindi nilaabutin ang isnagal sa Pedro at sa Luwan. Huwag inyong payagang si Lucas ay tawag. Parang nagmamamatay. Gusto ko ay nakakatakot na ngayon ang bulong nasa nakapata. Ano yung kinamara ko sa likod? Ako'y hindi luwag. Papatayin ko silang lahat. Kaya lamang ako'y nasisibla. Madalas nagugulat. Nailalabanan ko. Pupugutan na ulo. Pati sila napahamak. Pati sila. Ako'y hindi luwag. Papatayin ko silang lahat. Kaya lamang ako'y nasisimba. Madalas nagugulat. Dahil lalabanan ko. Pupugutan na ulo. Pati sila napahamak. Pati sila. Ako'y tatakba! Teniente, tila hindi totoong malapit ang putok. Malayo kami. Bakit po na nagkaroon ng putukan? Marahil nakasagupan ng isang maliit na lupon. Lumapit ang inyong no! Sige, putok! Mga kapatid, handa kayo! Tumutug ka ng panglusok sa takong kaliwa. Sila yung nangin, kaibigan sumulong sa takong kanan. Tayo na!
Tao po! Tao po, Aling Julia! Aba, ikaw pala, Lucas. Anong balita? Lucas? Lucas! Ano kailan ka dumating? Ngayon po lamang. Nakita mo ba siya? Opo! Naibigay mo ang sulat ko. Opo! Ang sagot, Wala po! bakit naman? Dahil sa kanyang magtatalas sa kasagutan, ay siya namang pagdating ni Palaban. Nakalaban? Kung ganoon, mapapalaban si Tenyo. Hindi kayo masugatan, tinaking panganib. Nang umalis ako doon, parang nagbubusan na mais sa putukan. Ako'y pinawayag ni Kapitan Tenyo. At baka daw, 10 ay mapamak pa. Ay wala na makapagbalita sa inyo. Kung sa bagay, ako'y nakatalagang tumulong sa kanila. Sapagkat ako'y hindi natatakot sa putok. Totoong ibig na ibig ko ng putukan. Ikaw nga hindi ka pa tumulong sa kanila eh. Ayaw sila eh. Ano bang bilin sa'yo? Sabihin ko raw po sa inyo na siya'y uwi na. Maaasahan ka na? Marahil po, liban lamang sa kung siya'y magkaroon ng ligamgam. Ako po'y alis na. Oo, Lucas. Ako'y marami ng utang sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Julia, mamaya ay paririto si Miguel. Sana naman ay pakitunguhan mo ng mabuti si Miguel. Inang, alam naman po ninyong ang pagharap ko sa lalaking yan pagbibigay ko lamang sa inyong kahilingan. Salamat naman. Siya nga pala, maalala ko, kanila'y may dumating na sulat. Para daw sa'yo. Galing daw sa general ng destakamento ni Tenyo. Diyos ko, ano naman kayang isinasaan? Binibining Julia, bilang general na mukbong kinabibilangan ng magiting na si Kapitan Antonio Flores, inaako ko ang masakit na pananabutang ito na ipaalam sa inyo na noong nakaraang linggo, ikapito ng Mayo ng taong kasalukuyan, ay tinamaan si Kapitan Flores ng 3 bala ng mga makatibis sa balikat at dibdib. Pungsapang pa rin lumaban ang kapitan. Ngunit, dahil sa dami ng dugong tumagas sa kanyang katawan, at sa kawalan ng mediko ay tuluyan ng nanghinga at naratay ang kapitan. Noong ika-10 ng Mayo, kasumpa-sumpang araw ng pagdadalamhati, tuluyan na ang yumao ang magiting na bayani na inuusan-usa na yung iyong pangalan. Bago siya yumaw ay pinapangako niya ako na iulat ko sa inyo ang kanyang naging sakuna. At ito nga po ang aking ginaganap ngayon ang tigit kalungkutan. Sumasa inyo, General Leon Villa. Tenyong ko, o Tenyong ko, bakit mo ako iniwan? Wala nang saysay ang aking buhay. Tuloy na ang aking pagkapariwara. Anak ko, palamayin mo ang loob mo. Narito ako, ang ina mo. Hindi kita pababayaan. Kailanman.
Mang Lucas? Mang Lucas? Ano, Monica? Manawag daw po kayo sandali. Narito po si Aling Julia. Ibig po kayong makausap. Oo, Monica. Nagsusut lamang ako na Amerikana. Saan na ron si Julia? Lucas, Magandang hapon po, Aling Julia. Tila po, sa simbahan na po natin. oo at ako'y mangungumpisal. Hindi mo ba nalalaman? Bukas ako ikakasal kay Miguel. Bukas po? At bukas po ba'y ika-25 na? Oo, magmili ka 24. Monica, ikaw ay umuwi na. Sabihin mo kay Inang na ako'y iniwan mo na sa simbahan. Mamayang alas 6 ako'y salubungin mo, ha? Hindi ko na po naalala. Wala ka ba tinatanggap na balita kung si Senyong ay totoong namatay na? Katakot-takot na tao yan. Ako'y nilimot na. Hinayaan na lang ako'y maparoon. Wala pa akong balita. Wala na, Lucas. Tapos na. Si Tenyo ang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Hindi ko nga po malaman kung napano na si Mamang Tenyo. Ako'y may naisipang paraan upang maiwasan ko ang sakunang ito. Paano po? Sabihin mo po kung ikaw ay nadadamayan ko ay... Ikaw na ang talagang kailangan ko. Ako itakas ngayon din at ihatid sa kanya. Nako, hindi po maaari. Malayo pang totoo ang kinilalagay nila. At isa pa po wala na silang marahil sa mga oras na ito doon. Sa aking pinitiwanan sa kanila. Sapagkat sinabi ko nga po sa inyo na nang ako'y umalis doon, ay kasalukuyang napuputukan. Kung gayon, Lucas, ay wala nang lunas ang malubhakang karamdaman. Mas mabuti pang ako'y uminom ng lason. Mas nakalinibong mamatay sa ganitong kalagayan. Huwag ka pong mag-isip ng papaganoon. Kung wala na pong pag-iwasan, ang mabuti po yata ay... Ay ano? Ang isagot mo po sa pari ay... Hindi po! Maaari na ang ganoon. Pero si Inang, di pinatay ko sa dalamhati. O ako naman kaya pinatay niya sa palo. Sasabihin ko lamang na ayoko hinintay ko pa ang oras ng kasal. Ay... Paano po ang gagawin ko? Diyos na ang bahala. Mamatay. Kung maging asawa ang kinapupuutan. Lucas, ako'y tutuloy na. Monica, saan ka paparoon? Sasalubungin ko po si Aling Julia. Anong dali-daling salubungin? Namura po ako ni Aling Juana eh. Bakit ko raw po iniwan si Aling Julia? Mabuti naman. Ngayong oras na lamang hinihintay. Ipag-iingatan pa. Ako po'y patuloy na. Hintay ka muna't maaga pa. At bago abutin sa aling muli na pagkukumpisa, ay para ka na sa paghihintay. Kung makita mo ang dami ng mga babaeng mangungumpisa, mahihintakutan ka. Nagdidilid! Wala pong lalaki? Wala kang isa man. Nalalaman mo kung bakit? Dahil sa ang mga lalaki ay banal na lahat. At kung sakali magkamaling magkasala, ha! Ay kakong mga babae ang nananagot. Dahil sa mga babae lamang ang nagpapasama sa lalaki. Siya nga po. Yan ka na po ba kay Coin? May karto pa? Halika't ako'y talaga namang napahikaya pa. Salamat po kay Guy. Nakasiba. Binigla ko naman Monica, mag-usap mo na tayo. Mag-usap? Magpapahayag ka naman ng pag-ibig. Sabihin mo,